Sa gitna ng pagtatalo ukol sa huling hantungan ni Apo, naungkat ang karangalan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang sundalo. Please do not ignore my question. Yes. A Medal of Valor awardee, is he a hero or not a hero? Is he or she a hero or not a hero? Yes, in the Is this a Lagman presidential petition. decree? Yes, Your Honor. Who issued the presidential decree? This was issued March 24, 1980. Who was the president that issued the presidential decree? Well, judicial notice can be taken of that it was during the term of President Marcos, Your Honor. Ferdinand Marcos, who is a Medal of Valor awardee, issued this presidential decree. Hindi ito ang unang pagkakataong inusisa ang mga medalya ni Marcos. Katunayan, noong kasagsagan pa ng rehimeng Marcos, naging ulo ng balita sa isang munting pahayagan ang katotohanan sa likod ng dose-dosena niyang medalya bilang sundalo. Isang maliit at matapang na dyaryo ang naging instrumento sa pagpapatumba sa diktadurya. Sa panahon natin ngayon, sa sobrang daming pwedeng pagkunan ng impormasyon, madalas hindi na natin alam kung anong pwedeng paniwalaan. Pero may naalala pa akong panahon kung kailan iilan lang yung pwedeng pagkunan ng balita. At ngayon alam na natin na marami palang hindi totoo. At marami itinago sa taong bayan. Ang pintor na si Egay Talusan Fernandez ay nakilala sa kanyang social realist na obra noong panahon ng Batas Militar. May exhibit siya ngayon sa Maynila sa National Commission for Culture and the Arts bilang paggunita sa mga panahon na yon. May mga nakasabay akong estudyante sa aking pagdalo sa exhibit. September 21, hindi ba matunog yung petsa na yan? Ikaw, mas matanda ka sa kanila. Actually, yun nga po, pero hindi rin po ako familiar eh. Kasi... Yung martial law, nababalitaan. Opo. Kailan yung martial law? Kailan? Ano po ba ito? Ay, rededication. Okay, kailan yung martial law? Kailan naganap? Kahit dekada lang. Ha? 1970s. O, ikaw, anong hula mo? 60s. 60s? Oh. Kailan mo namatay si... Sino? Sino namatay? Nalimutan ko. Wait lang. Okay, isip pagod na po ba ako? 1986. Ikaw, anong hula mo? Oh, hindi ako teacher, kaya... 70s. 70s? Ikaw, ate? 1972. 1972. Bakit sinabi mo 1972? Dineklara po ni Ferdinand Marcos ang martial law no September 21, 1970. Sino nagsabi nun sa'yo? Sino nagsabi? Nakasulat ba dyan? Sino nagsabi nun sa'yo? Tita mo. Sino tita? Napakadali na ngayon kumalap ng impormasyon. Isa itong karapatan na malaya nating nagagawa at tila minsan binabaliwala. Bakit makalala yung pension na yun? Bakit dapat Ngunit noong panahon ng Batas Militar, ang paglalahad ng tunay na pangyayari hindi lang bawal, kundi madalas buwis buhay. Isang pahayagan ang nangahas sa ngalan ng katotohanan. Taong 1777 nang itaguyod ng mamamahayag na si Joe Burgos ang dyaryong We for the Young Filipino. Sa simula, para lang ito sa mga kabataan. Kinalaunan tinawag itong We Forum at hindi na lamang para sa mga bata. Iba ang direksyong tinahak nito mula sa mga malalaking pahayagan noon tulad ng Manila Bulletin at Daily Express na kontrolado ng rehimeng Marcos. Welcome to the land farm. Binisita ko si Edith Burgos, ang byuda ni Joe, sa kanilang bukirin sa Bulacan kung saan nakatago ang mga kopya ng mga pahayagang sinimulan nila. So, nandito lahat, itong mga files, itong mga lumang dyaryo. Bukod sa We Forum, sa kanila rin dati ang Dyaryong Malaya.
Meron ba kayong January 1985 dito? Yes, yes. Here, that's December. I wanna see kung na-cover niyo yung arrest namin ni Lino Broca. Oh! Mga January 20. I'm sure meron kayong balita dahil kasabay, not Lino because of me, but kasabay ko si Lino at saka si Ben Cervantes. Yung, Nandiyan ba si Jet? Here, we have January. Dito pero, tayo. What's this? meron bang January 30? Ito, Jan. Ay, ito, 31. Kasi ilang araw yun nasa balita eh. Ito. Broca for others held without bail. Ayan, movie director Yan Lino pala Broca. si Horacio Severino. Ayan. Ayan. Nasa front page ako ng Malaya. Front page ng Malaya. May claim to fame na ako. Oh, sabi ko na nga ba, asama ng loob ko nung una, kala ko, ay, hindi ako nabanggit. Noong ako'y isang guro sa high school noong dekada 80, napabilang ako sa mga naaresto habang kinukunan ko ng mga litrato ang isang protesta sa may eskwelahan namin. Inakusahan ako ng pulis na leader ng buong rally. Nakasabay kong maaresto sa araw na yon ang mga tanyag na direktor na sina Lino Broca at Ben Cervantes. I was 23 years old. The charges against... may dalawang estudyante din, ano? Yeah, si Alex, yan. Garcia. Alex Lozano, pinalo yan sa ulo. Cosme Garcia. Yan, kilala kayo mga, nakasama kayo sa kulungan. Kaban ng kasaysayan ang silid na ito ng pamilya Burgos. Ang mga larawang hawak ko may 3 dekada na ang edad. Maraming hindi pa nailalathala. Nagtataka lang ako kasi piniyagan kayo mag-publish ng 5 taon. No? Na sabi niya nga, marami kayong mga iba't ibang issue na nailabas. No? So anytime, pwede kayong ipasara dahil martial law. I think he also believed that We Forums was so small, wala namang influence at all sa tao or among locals or the international community. But then the Mosquito Press was different. Binansagan ng mga nasa kapangyarihan na Mosquito Press ang kanilang pahayagan. Maliit at nakakairita. Ngunit may isang balita na nagpakita na ang kagat ng Mosquito Press ay kaya makasakit. We lost 3 battleships. Iba yung kadakilaan daw ang ipinamalas ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Base sa mga inilabas na impormasyon ni Marcos mismo mula noong kongresista pa siya, 33 medalya ang naigawad sa kanya para sa kadakilaan niya sa giyera. Ang sagradong imahe ng diktador bilang bayani, nayurakan noong taong 1982. Isiniwalat sa diaryong We Forum ni Joe Burgos ang investigasyong ginawa ni retired Colonel Bonifacio Gallego ukol sa bawat medalyang natanggap ni Marcos. Ito yan, nakasulat dito, no? Unpublished versions of testimonies of former military officers who were witnesses to some of the Marcos War exploits, as well as documents unearthed by various military intelligence agencies in the United States. Kaya si Gallego naman ay World War II veteran din. Yes. At the time when he wrote this, he was in self-exile in Washington. Dagdag sa mga testimonya ng mga nakasama sa giyera, nakalap din ni Colonel Gallego ang mga sulat at dokumentong pinadala mismo ni Marcos kung saan ilang beses siyang humingi ng pagkilala at hindi pinaunlakan ng pamahalaan ng Amerika. Ang pananaliksik ni Bonifacio Gallego inilabas bilang eksklusibong serye sa We Forum. Isa pang seryeng inilabas sa pahayagan ukol sa naging papel ni Marcos sa giyera, ang librong Bad Guerrillas of Northern Luzon ng veterano at mamamahayag na si Ernesto Rodriguez.
Ang nakalagay kasi doon sa libro, if he was not present during all this time when this reporter was there, the author, no, Ernie Rodriguez, was there and he reported almost all the names of the people that he met and all that. Kung wala siya doon at hindi siya kasama sa gera, paano siya makakatanggap ng medalya? Dito talaga na inis Well, si Pangulong Marcos. I suspect so kasi on the day na ni-release yung librong yun, kami kasi ang publisher ng Bad Guerrillas of Northern Luzon. On that day, doon nangyari yung raid. Tapos kinonfiscate nila lahat-lahat ng libro doon. Lahat ng libro, kinonfiscate. At sinara din yung WeForum. Sinara yung WeForum at nag-file ng more than 50 cases against Joe Burgos and the rest. Ang tanda ko kasi, ang instructions ni Daddy kay Mommy, oras na may dumating na raiding team sa opisina, ang una mong tatawagan ay, aside from the lawyers, yung media. International media, more importantly. Kasi pag lumabas sa international media yan, hindi kami basta-basta mawawala at hindi kami basta-basta gagalawin. Gano'ng kalaking panganib ba yung ginawa ni Joe Burgos mo? Malaking panganib ba para sa kanyang pamilya? Hindi ka nakasiguro. Hindi ka nakasiguro na nakukulong ka, kung sasasara ng pamilya mo, nakukulong ka, maaaring patayin. Risk, talagang malaking risk tayo nila. Free the artist, free the media movement. 2 taong nakulong si Pete Lacaba sa Camp Crame. Mamamahayag siya ng mga magazine na nag-underground press na mag-martial law. Meron pang tinatawag silang San Juanico Bridge, magagawa naman lang, kagagawa lang ng San Juanico Bridge yun. Sa Leyte? Or Ano yun? higa sa hangin. Ginawa mo yun? Ginagawa sa akin. So ang ulo mo nakapatong sa isang tarima, yung paa mo lang sa kabilang, yung katawan mo nakahiga sa hangin or nakabitin sa San Juanico Bridge na. Hindi ka makakatagal sa ganyan. Babagsak ka rin sa pool of gravity. Pero bago pa mangyari yun, sisipain ka na sa tiyan, bagsak ka, gano'n. So finally, nung yun, patas pa ulitin ka pa, higa ulit. Sabi ko, na, tayo nyo na ako. Ngunit hindi lang sila ang hindi na nakatiis sa mga gustong ipalabas na imahe ni Marcos. Mismong ang kanyang chairman ng Media Advisory Council na si Primitivo Mijares ay nag-alsa sa kanya. Siya ang isa sa mga unang whistleblower ng diktadurya. Sa kanyang librong Conjugal Dictatorship na ipinaimprenta niya sa Amerika noong taong 1776, inilahad niya na isang kathang isip ang pinalaganap na kabayanihan ni Marcos noong digmaan. Naglaho si Primitivo noong taong 1977 at hindi na nakita pa muli. Nahanap naman ang bangkay ng kanyang teenager na anak na tinorture bago sinalvage, ang nausong salita noon para sa extrajudicial killings. Napilitang palayain si Joe Burgos dahil sa pressure ng ibang bansa. Ngunit sa halip na matakot, lalo pang naging matapang ang kanyang sumunod na proyekto, ang pahayagang malaya. Under the present regime, dictatorial regime of Mr. Marcos, press freedom can never be compatible with a dictatorship. Kilusang Bagong Lipunan. Ito ang programang inilatag ni Pangulong Marcos matapos ibaba ang batas militar sa Pilipinas. Ito ang itinakdang tanging daan tungo sa pagpapaganda ng bansa. Binatilyo ako noong panahong yon. Napakaliit ng aking mundo at napakasimple na ng buhay. Kukunti lang kasi yung pwedeng pagkunan ng informasyon noon at saka puro magaganda yung mga balita. Wala pang internet noon, wala pang cable, wala pang ang video machines or fax machine. Iilan lang yung TV stations at puro mga Amerikanong TV shows yung
madalas lang na lumalabas. Ito ang mga pagbabagong ibinibida ni Marcos. Sa mga pahayagang may basbas niya na mag-imprenta, ito lang ang mukha ng Pilipinas na pwedeng ipakita. Ang totoong kalagayan ng bansa, hirap makawala. Kinalaunan, naging mas malikhain na ang mga manunulat tulad ni Pete Lacaba. So pinipilingan mo talaga yung mga tao? Meron ibang ganun. Nakahanap sila ng paraan para mailabas ang mga tinatago ni Marcos sa mga opisyal na pahayagan. Tulad ng protestang nakatago sa tulang isinulat ni Lacaba, ang Prometheus Unbound. Pag binasa ng baba ang first letters, yung isang slogan ng aktivista ng First Water Storm, no? Marcos, Hitler, Dictador, Tuta. Yung binasa ng kababa. Ngayon, kumalat na rin yung kaya alam nung humuli sa akin, ako nung Maski ang mga magazine noon na ukol lang sa lifestyle at mga celebrity, naging instrumento rin para maglabas ng mga pasaring sa rehimen. Maging ang kilalang song hits magazine na Jingle, naging larangan ng malayang pag-iisip. And I think it was mainly because they considered Jingle as a music publication, and music was not a threat. It was not political, it was not anti-Marcos, or at least at the start. So they sort of like dismiss us. It's just a niche publication. It's just insignificant and so on, apolitical. Yes, it was inevitable because Jingle was really marketed towards the young, no? Talagang ang market niya yung young people. And in young people are second nature yung rebelliousness, no? Na siguro kahit nasabihin ng parents sila, huwag kayong maingay, huwag kayong nagkasalita about martial law. Siguro outside or within their circle, they would talk about martial law and when they would send us jokes, no? We had a green page na ang doon, mga political jokes. And then siguro yung mga nakakabasa nakita na, pwede pala rito ang anti-martial law. So people started submitting yung mga cartoons nila na anti-martial law or mga comments, mga tongue-in-cheek comments or sarcastic padapli sa martial law. Then we also published yung mga protest songs. There were a lot of protest songs, minsan underground, na na-publish din, no? Pasundot-sundot, there were a lot of martial law thoughts and expression, anti-martial law thoughts and expression. That's why people were saying, ito yung freedom wall. Ngunit nang mapatay ang numero 1 kalaban ng diktador na si Ninoy Aquino noong taong 1983, ilang araw itong nasa page 1 sa pahayagang Malaya ni Joe Burgos. Habang ang headline sa araw ng pagpaslang kay Ninoy sa dyaryo ni Marcos tungkol sa ibang taong tinamaan ng kidlat. Labas na. Mismo pagpili lang ng pangalang Malaya, yung bagay na yun. Yung forum, yung nagpapasafe ka pa sa forum ito, halo-halo. So, pero pag sabi ng Malaya yung pangalang dyaryo niya, this is going to be a free press. Malakas ang lumalabas ang effect, dumadami yung readers. I think Malaya was a watershed publication kasi nag-start siya na ipakita na hindi naman, there was, nakakatakot, but there was something worth risking, no? And that was the truth, that was being covered up by other newspapers, no? And it also showed that there was an audience willing to listen, that people did not always believe the three mainstream publications. They wanted, no? At that time, they wanted the truth. They were willing to spend for it. They were willing to risk being seen reading the Malaya. Sa pagpapatalsik sa diktadorya noong 1986, lumaya na ang pagpapahayag. At noong taong 2000, pinarangalan ang pagsisikap ni Joe Burgos na mailabas ang katotohanang nangyayari sa lipunan.
Napabilang siya sa hanay ng mga bayani para sa World Press Freedom. The raid happened December 7. He was released after 10 days, on the 10th day, I think. Ang paghihirap ng pamilya Burgos, hindi pa pala doon matutuldukan. Nang mag-martial law at sinara ang mga dyaryo, maraming mamamahayag ang pumasok sa gobyerno ni Marcos para buhayin ang kanilang pamilya. Tulad ni Joe Burgos. Ngunit sa simula pa lang daw, palaban na si Joe. Kasi even nasa PNOC pa siya, galit na siya kay Marcos. Kumakain lang kami. O wag niyo ipatong yung siko niyo sa table, paalisin kayo ni Marcos sa Pilipinas. Alam niyo, diktador yun. Ganun ang orientation namin. O wag kayong kakanta while eating. Huhulihin kayo kahit walang papeles. Martial law ngayon. Ganun yan. Parang panakot sa bata. Diba usually may mumu dyan. Oh, you're not free. You're not free kasi andyan si Marcos. Iba yung feeling. Hindi ko mahirap. Si J.L. Burgos ay ang pang-apat na anak ni Joe. Elementarya siya noong sinimula ng kanyang ama ang We Forum. Ngayon, isa na siyang dokumentarista. Ito dati ang iPad. Ito ang typewriter ni Joe Burgos, ng aking tatay. At saka maingay ito pag ginamit. Maingay, oo. Ito parang musika sa bahay namin. Kasi siyempre ang tatay ko ay takatak siya ng takatak. Bago natapos ang dekada 80, ibinenta ni Joe ang pahayagang Malaya at piniling magpundar ng palayan sa Bulacan. Noong taong 2003, pumanaw siya sa sakit na kanser sa edad na 62. Ito ang sinasabi namin sa mga apo. Ito talaga libingan ng isang bayani. Bagamat kinilala si Joe bilang bayani, lalo na ng mga mamamahayag, sa mga huling taon niya sa mundo, nalungkot daw siya nang nagsibalik na ang mga nakinabang noong martial law. Sabi niya, ang iksi ng alaala ng tao ng Pilipinas. Ano na nangyari sa puhunan natin na dugo at buhay? Parang walang saysay yung mga namatay para sa kalayaan. Siyempre, dugtong yun eh. Katotohanan at kalayaan. Always is the truth that will set you free. Yun palagi ang hinihingi ko sa iba. I'm not asking you to believe me. Mag-investigate kayo, tingnan nyo. Kahit sa pagtanda, tila walang katahimikan para kay Edith. Noon, ang buhay ng asawa niya ang palagi niyang pinagdarasal. Ngayon naman, ang anak niyang si Jonas. Ito. 1987. Piket sa National Tobacco Authority ng mga Ilocanong magsasaka na nagmula sa La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Abra. Try, sulat niya. Jonas Burgos. Sulat niya talaga. Ito ang sulat niya. Oo nga. 87. Ay, naiiyak naman ako niyan. Aktivista si Jonas at nag-oorganisa noon ng mga magsasaka. Taong 2007 nang damputin siya sa isang mall sa Quezon City ng mga nakasibilyang lalaki. Hindi na siya nakita ng kanyang pamilya muli at kabilang na siya sa mga tinaguriang desaparecidos. Nagtuturo siya ng mga magsasaka, ginagampanan niya yung kanyang kalayaang mag-organisa at magpahayag laban sa mga nangyayari sa mga magsasaka. Ayun yung irony nun pinaglalaban ng tatay ko na ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan at katarungan. Ginawa ni Jonas yun early 2000 hanggang 2007. Pero ayun din ang dahilan ng kanyang pagkawala at pagdukot. Lumakad po kami mula sa Pioneer hanggang dito para makatawag po ng pansin sa mga kinauukulan at para ilitaw na po si Jonas Burgos. Pang-anim na araw na po at hanggang ngayon wala pa po kaming balita kung ano nangyari sa aking anak. Isa po akong nanay na naghahanap ng anak. Kung sino man po ang nakakita pa, pero dun sa mga witnesses na lumitaw na, parang awa nyo na po lumitaw na kayo at nang makapagtulungan tayo at nang makita ng aking anak. Nakakalungkot na akala namin nung martial law lang yung ganyan. Na, dinaanan na namin yan eh. Parang ilang beses ba na dapat daanan ng isang pamilya yung ganyang
yung hirap ng supposedly ngayon may democracy. We won the case. The Supreme Court ordered the military to produce Jonas and all the documents pertaining to his disappearance. Lahat ng Kaya lang wala pa rin nangyayari. So parang hindi lang pinansin ng military. Hindi lang pinansin ng army. And yun yung nakakasama ng loob. Saan ka patatakbo, di ba? Sa kasalukuyan, para sa kinabukasan noon na ngayon ay kasalukuyan, nararamdaman ba sa tingin mo yung kanyang ginawa noon, yung kanyang legacy? Oo, nakikita ko kasi pwede ka nga mambash ngayon nang walang mahuhuli sa'yo. Pwede kang magsalita ngayon laban sa gobyerno nang hindi ka basta-basta hinuhuli. May kalayaang mamahayag. Ito yung epekto ng pinaglaban ng hindi lang naman ng tatay ko, wala namang exclusivity. Matagal nang ibinili ni Joe kay Edith na dito siya mismong ililibing. Mahangin at nakaharap sa bukang liwayway. Naririnig ang huni ng mga ibon. Dito ko natuklasan na ang libingan ng mga bayani ay hindi sa pangalan lamang. Banal ang alinmang lugar kung saan nakalibing ang bayani. Ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Sariwa pa sa akin yung alaala ng martial law kung kailan talagang ramdam mo yung pananakot sa mga mamamayan. Ngayon, dahil din sa pananakot sa media, yung pagbabanta sa mga mamamayan, bumabalik yung pakiramdam ko nung panahon ng martial law. Iba lang ngayon yung uri ng pananakot. Pero parang halos ganun din yung pakiramdam. Kaya mahalaga rin gunatain yung mga katulad ni Joe Burgos at saka yung mga mamamahayag noon dahil sa kabila ng mga pagbabanta sa kanila, pinursige nila yung pagpapahayag ng katotohanan.